Ren Zuhong, 28 taong gulang, edad na sa mata ng marami, dapat ay mayroon ng sariling pamilya, tahanan, o kahit man lang isang matatag na trabaho para hindi na mag-alala sa pang-araw-araw. Ngunit para sa kanya, ang realidad ay nakapaloob lamang sa apat na sulok ng masikip na opisina, kung saan isa lamang siyang karaniwang empleyado na kumikita ng sahod na sobrang liit, minsan ni hindi niya alam kung dapat ba siyang umiti o umiyak. Araw-araw, ganito ang takbo ng buhay. Alas 8 ng umaga, nakikipagsiksikan sa tren, gabi na bago siya makauwi sa lumang inuupahang kwarto, sapat lang para magkasya ang maliit na kama, isang mesa, at ilang estante ng libro. Karaniwang hapunan niya ay instant noodles o murang boxed meal mula sa kanto. Hindi kailanman nagreklamo si Isenzu kung sa tadhana, pero paminsan-minsan, napapaisip siya, ipinanganak ba talaga ako para mamuhay ng ganito habang buhay? Sa opisina, hindi siya pinapahalagahan. Ang boss ay malamig, ang mga katrabaho'y mapanghusga, at may ilan pa na walang alinlangang ibunton ang sisi sa kanya. Ang mga mapanuyang tingin, ang mga malupit na salita, tila mga di nakikitang patalim na araw-araw ay tumatarak sa kanyang puso. Ilang beses, habang nakaupo mag-isa sa banyo ng kumpanya, tinititigan niya ang maputlang mukha sa salamin at tinatanong ang sarili, bakit ako ganito kahina? Bakit hindi ko kayang lumaban? Pero nanahimik siya. Tiniis. Sapagkat sa probinsya, naroon pa ang matatandang magulang na umaasa sa kanya, umaasang makakapadala siya ng kaunting pera, para kahit paano'y malaman nilang maayos ang kanilang anak sa lungsod. Hindi niya kayang bigin sila. Isang gabi, tulad ng dati, lumabas siya ng opisina ng huli. Maambon, malamig ang hangin na sumisingit sa kanyang manipis na jacket. Hawak-hawak ang lumang bag, mabilis siyang naglakad sa madulas na bangketa. Sa ilalim ng dilaw na poste ng ilaw, humahaba ang anino ng kanyang payat na katawan. Sa loob-loob niya, umuugong pa rin ang mapanuyang biro ng kasamahan kaninang hapon, ikaw. Promotion. Sa kakayahang yan, panghabang buhay kang taga-utos lang. Pinisil niya ang labi, pinigilan ang luha. Bigla, isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan. Isang nakakasilaw na ilaw ang sumalubong. Bago pa siya makagalaw, magaang na ang kanyang katawan at lahat ay lumubog sa dilim. Sa huling sandali, sa matinding sakit na tila dumurog hanggang buto, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng alaala, ang mga magulang niyang naghihintay sa labas ng bahay, ang mga pangarap noong bata pa siya, makaakyat sa entablado, magsuot ng makinang na gown at hangaan ng lahat. Gusto niyang maging artista, makalabas sa mundong nakakulong. Ngunit tinabunan iyon ng malupit na realidad, naging abo ang lahat ng pangarap. Tumulo ang luha. Sana kahit minsan lang makapagsikat ako sa harap ng lahat. Sana mabuhay ako bilang isang artista, kahit saglit lang. Iyon ang huling iniisip niya bago tuluyang pumikit. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi ospital ang bumungad, hindi rin malamlam na puting ilaw, kundi isang bagong silid na may amoy pa ng kahoy. Sa kanyang utak, nagsalubong ang sariling alaala at mga estrangherong gunita. Isang pangalan ang lumitaw, Dexie, 23 taong gulang, nagsisimula pa lamang bilang artista. Ngunit isa lamang siyang ekstra, walang nakakaalala ng kanyang mukha. Nagulat si Isenzu nang makita ang mapuputi at makikinis na kamay sa harap niya, malayong malayo sa dating magaspang na kamay ng isang empleyado. Lumapit siya sa salamin. Isang batang babae ang nandoon, maganda, sariwa, may ningning ang mga mata. Ito ako ba talaga? Dumagsa ang alaala ni Dritzy. Ang batang babaeng ito ay nasa gitna ng mabangis na mundo ng showbiz, laging abala sa maliliit na papel, umaasang sisikat balang araw. Ngunit ang apoy ng pangarap na maging tunay na artista ay hindi pa rin namamatay. Nanginig ang puso ni Isan Yuhong. Ibinigay ng tadhana ang isang bagong pagkakataon, eksaktong tulad ng kanyang huling hiling bago mamatay. Hindi na siya ang api-apihang empleyado, hindi na siya ang babaeng nasa dilim. Siya ngayon ay si Dritzy, 23 taong gulang, nasa simula ng bagong yugto. Baka ito na nga ang pagkakataong magningning ako. Nagningning ang kanyang mga mata sa salamin at siya'y ngumiti. Alam niyang hindi magiging madali ang daraanan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapalamon, hindi na siya magpapasupil. Ngayon, aakyat siya sa entablado dala ang buong lakas at pagnanasa, upang maging bituin na noon ay hindi niya natupad.
Ngunit habang sinusuri ang katauhan ng bagong sarili, lumabas ang mga detalye. Dihzi, mukhang inosente, ngunit pusong kikiksan. Puno ng inggit kay Xiuxi dahil pakiramdam niya hindi patas ang kumpanya sa pagbibigay ng oportunidad. Ang hindi niya alam, si Xiuxi pala ay nag-iisang anak ng Ziyi ng kumpanya. Sa orihinal na kwento, si Ziyi ay babagsak, murahin ng publiko at manatiling ekstra habang buhay. Pero ngayon, ibang tao na ang nasa katawan niya. Kung ang orihinal ay puno ng galit, siya na maihawak ng buong script ay iba ang pananaw. Kung ang ama ay gagastos para sa anak, mali ba iyon? Siyempre, hindi. Kung magiging background ako ng prinsesa ng kumpanya, 2 kamay at 2 paa ang suporta ko. At higit sa lahat, mas malaki ang kita rito kaysa dati kong trabaho. Kaya mula noon, habang si Xiuxi ay dumadalo sa mga event na kumikislap, siya na may tahimik na nakalalakad sa gilid ng red carpet. Kapag si Xiuxi ay nagsasalita sa harap ng press, siya ay nakatayo sa tabi, nakangiting pumapalakpak. Sa tuwing may eksena silang magkasama, kusa niyang binabawasan ang sariling presensya, hindi kailanman magnanakaw ng spotlight. Isang beses lang, muntik nang mabuyang yang si Xiuxi sa red carpet dahil natapakan niya ang lailayan ng kanyang gown. Ayon sa orihinal na kwento, ang insidenteng iyon ang magpapaulan ng batikos online, sasabihing nagpapansin lang siya at gumagamit ng pakulo para mag-trending. Pero iba na ngayon, nandito na ako. Sakto namang nasa likod niya ako, kaya mabilis kong inartehan ang isang mala-epic na pagkadapa. Resulta. Kinagabihan, puno ng memes at black pics, ang hot search tungkol sa akin, 360 degrees, walang nakatakas na anggulo. Sunod-sunod ang kantyaw. Ganito na ba kababaw ang mga artistang pang-negatibo 18 bihiter? Para lang mapansin. Samantala, ang balita tungkol sa muntikang kapalpakan ni Xiuxi halos hindi na lumutang. Kahit nagpakalat pa ng bayarang cedar ang kalaban, wala ring epekto. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagkita kami ni Xiuxi sa kumpanya. Ngumiti ako't kumaway, pero ang reaksyon niya parang may kakaiba. Sa mismong sandaling magkasalubong kami, narinig ko siyang pabulong. Ate, hindi ako mahilig sa babae. Nagulat ako. Nanigas sa kinatatayuan ko. At nang makabawi ako sa gulat, nakaalis na siya. Teka lang. Hindi rin naman ako mahilig sa babae ah. At doon nagsimula ang chismis. Kumalat agad ang balitang tuluyang na in love ako kay Xiuxi kaya todo sakripisyo, willing maging background niya. Sinamantala ng manager ko ang pagkakataon at agad akong ipinasok sa bagong proyekto, isang reality dating show kasama mismo si Xiuxi. Sa orihinal na kwento, mahalaga ang show na ito. Dahil dito, nagningning si Xiuxi, minahal ng madla, at nagsimula pang makipag-date sa male lead. Ang karakter ko, syempre, wala man lang slot dito, malamang dahil masyadong halata ang galit ng key orihinal, kaya hindi siya isinama ng kumpanya. Pero ngayon, ibang usapan na. Nang makita ko ang halagang nakasaad sa kontrata at down payment, hindi ko maitago ang ngiti. Nangako ako sa sarili, gagawin ko ang lahat para maging perfect na background character ni Xiuxi. Sa isang reality dating show, sino ba ang pinakababadrip na role? Siyempre, ang bihiksan. Kaya buong puso kong ginampanan iyon, selosa, mapang-asar at mahilig mangutya. Ay naku, bagong manicure ako, hindi ako pwedeng maghugas ng plato. Ate, lagi kang naka-heavy makeup, no? Ako kasi bareface lang, kaya hindi ko alam ang tungkol sa makeup. Kumpiyansa ako nakakainisan ako ng lahat. Totoo nga, galit ang audience at iwas ang mga male guests. Pero sa tuwing nagpapaka, green tea ako, laging tahimik na sumusulpot si Xiuxi para ayusin ang gulo. Kahit ganoon, sa unang gabi ng show, may natanggap akong message mula sa isang male guest. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ka naman talaga ganyan. Napakunot ang noo ko. Sandali baka si Xiuxi ang nagpadala nito? Hindi ba't dapat male lead ang unang makipag-text sa kanya? Nasira ko na ba agad ang timeline? At ayun na nga. Kinabukasan, inanunsyo ng programa, walang nagkatuluyang couple. Sa halip, hatiin ang 8 kalahok, 4 na lalaki, 4 na babae, para magtrabaho't kumita ng pera pambayad sa dinner. Buti na lang, hindi pa rin masyadong nagbago ang takbo ng kwento. Magkasama pa rin si Xiuxi at ang male lead. Ako naman, na partner kay Ning E, isang baguhang artista, bagong graduate,
at halos puro extra rolls pa lang ang nagagawa. Naramdaman kong nakatitig siya sa akin tapos namula ang pisngi. Ate, simulan na ba natin? Kailangan naming magmadali. Ang challenge, maghanap ng paraan para kumita ng 500 yuan, 250 kada tao, para sa dinner. Kung hindi, maghugas kami ng pinggan hanggang mabayaran. May paunang puhunan lang kaming 30 yuan. Habang nag-iisip si Ningyi, agad akong nakakita ng solusyon. Binili ko ng 29 yuan ang isang set ng tarot cards sa bookstore malapit doon. Namilog ang mata ni Ningyi. Ate, ano nang gagawin natin dyan? Simple lang. Sagot ko, magbukas tayo ng fortune-telling stall. Ginamit ko ang natitirang 1 yuan para bumili ng papel at marker, at sumulat ng malaking karatula, Bitarot. Naupo ako sa gilid ng kalsada, habang si Ning-A ay nakatayo, halatang kinakabahan. Mula sa malayo, nakatutok ang kamera ng show. 1 oras kaming halos walang customer. Ate, baka hindi ito ubra, bulong ni Ningyi. Kalma ka lang. Sagot ko. Nasa tapat kami ng isang unibersidad. Alam ko, hindi makakatiis ang mga estudyante sa ganitong klaseng pamahiin. At gaya ng inaasahan, nang maglabasan sila, nagsimula ang usisa. Isang babaeng estudyante ang unang lumapit. Ate, ano nang pwedeng ipabasa? Career, pag-aaral, pag-ibig, health, lahat pwede, sagot ko na may misteryosong tono. 50 to 100 yuan per question, depende sa'yo. Nagdesisyon ng estudyante, gusto ko pong malaman kung yung crush ko ba, siya na ba ang destiny ko. Nag-shuffle ako ng cards. Pinapili ko siya ng 3 baraha, Ace of Cups, reversed, Ace of Swords, reversed, the Tower, reversed. Tumahimik ako. Girl, red flag yan. Layuan mo na agad. Diretsahan kong sinabi, hindi lang ikaw ang kinakausap niya. Baka buong lawa ng isda ang hawak niya. Biglang nagliwanag ang mukha ng estudyante, tama ka, ate. Lagi siyang nakikitang may kasamang iba, pero sabi niya classmates lang daw. Naaapektuhan ka na masyado. Ang mga ganyang lalaki, mahilig magpaasa sa paambiguous stage. Nga ate, ilang linggo na akong hindi makapag-aral. Puro siya nasa isip ko. Hinawakan ko ang kamay niya, bitawan mo na. Ang dami pang lalaki dyan. Huwag mong itali ang sarili mo sa isa lang. Pero lagi akong nagdadalawang isip. Nakatayo si Denfixie sa tabi, nakikinig na may itsurang tulala. Nang umalis ang dalaga, mahina siyang nagtanong. Marunong ba talagang manghula si Ate Denfixie? Siyempre naman. Sagot ko na parang may tinatagong sikreto. Minsan, nung gipit ako, ito ang naging hanap buhay ko. Tiningnan ako ni Denfixie nang may kakaibang lambing. Hindi dapat ganoon ang tingin niya sa akin. Sa orihinal na kwento, si Denfixie ay isang tapat na aso na lihim na umiibig kay Xiuxi, at isa lamang siyang background para sa pagmamahala ng lalaking Xiuxi. Ngunit ang titig na iyon ang nagpamulat sa akin. Ang dating show na ito ay umiikot lang sa couple na lalaki at babae, ang lalaki si Xiuxi. Sino mang makipag-agawan sa kanya ay siguradong mapapahamak. Pero ngayon, iba na ang plano. Ako at si Denfixie ang magiging isang cute na side couple. Kami, ang dalawang pamalit, ay magkasamang tatakas gamit ang bisikleta mula sa kapalaran bilang background. Sa loob ng 1 oras ng tanghalian, kumita ako ng 180 yuan. Ang target na 500 yuan ay hindi naman masyadong malaki, pero hindi rin maliit. Hindi ko alam kung matatapos ko ba ang mission. Ngunit laking gulat ko nang biglang humaba ang pila sa harap ng stall ko. Yun pala, ang dalagang kliyente kanina ay nag-post sa forum ng unibersidad. Yung ate na nagbabasa ng tarot sa Eastgate, sobrang galing. Ang ganda at ang bait pa. Bilisan nyo, pumunta na. Dahil sa kanya, buong hapon akong nagbasa ng baraha ng walang tigil. Nang ipinaalam ng production team na tapos na ang shooting, lampas na sa 1,000 yuan ang laman ng account ko. Tuwa-tuwa si Denfixie dahil sobra naming nalampasan ang mission. Pero bigla kong naalala ang isang detalye sa kwento. Ayon sa rules, bawal magpakilala ang mga sikat. Kaya si Xiuxi at ang male lead ay kailangang magsuot ng costume na hayop at mamigay ng flyers. Ang bayad ay ayon sa dami ng flyers na maibigay. Pero sa huli, kulang pa rin sila ng ilang dosenang yuan kaya napilitang maghugas ng pinggan pagkatapos ng hapunan.
Siguradong ayaw ni Xiuxi na maghugas ng pinggan. Para mas gumanda ang palabas, pagkatapos ng hapunan palang titingnan ang production team ang accounts at i-announce ang resulta. Kaya habang nag-aayos ako sa dressing room, kinuha ko ang ETH code ni Xiuxi at agad nagpadala ng 100 yuan sa account niya. Nang marinig ang tunog na nakatanggap ka ng 500 yuan, gulat na gulat siyang napatingin sa akin. Mumiti lang ako ng formal at inilagay ang daliri ko sa labi, hudyat na manahimik siya. Tinitigan ako ni Xiuxi ng komplikadong mga mata, ikaw. Parang may sasabihin siya pero hindi na tinuloy. Dahil sa tulong ko, nakaligtas ang couple ni Xiuxi at ng male lead sa paghugas ng pinggan. Mas nakakatuwa pa, unti-unti nang dumidikit ang relasyon nila at naging official couple na sila. Samantala, ako at si Densexy ay unti-unting nagkakaroon ng chemistry at mas natural na ang mga interaksyon namin sa harap ng kamera. 4 na couples na ang nabuo at ang susunod na 3 araw ay puro private dates na masaya at puno ng harmony. Paglabas ng show, sobrang hype ang lahat. Mismong management company pa ang gumastos para ipasok ang show sa hot search. Sa unang gabi ng broadcast, nakabalot ako ng kumot habang pinapanood ang bawat eksena ko sa screen, kasabay ng dumadaloy na mga live comments. Pinakanamukod tangi ang pangalan na ihintayin kita sa kabila ng tulay. Si Xiuxi, na dati nang lumabas sa maraming sikat na pelikula, ay hinahangaan dahil sa ganda at husay sa pag-arte. Sumunod ay si Tan Vei, ang male lead. May dala siyang sandamakmak na awards mula sa art films. Kahit bihira siyang gumawa ng commercial ads, ang gwapo at malamig niyang aura ay laging kinababaliwan ng mga fans. Ang 6 na pangalan pa, kasama na ako at si Dedrixie, ay nananatiling medyo hindi kilala sa showbiz. Ang main couple, perpekto sa lahat ng aspeto, madaling kinuha ang spotlight sa si. Nang makita kong sumusunod sa orihinal na script ang lahat, nakahinga ako ng maluwag. Habang nanonood at tumatango-tango, biglang lumitaw ang isang pink na comment. Diyos ko! Hintayin kita sa kabila ng tulay at si Van Zie, sobrang sweet. Ako. Napabalikwas ako. Sweet daw kami? Ano raw ang sinasabi nila? Paano na ang male lead? Para bang wala silang nakikita? Tumayo ako agad mula sa kama nang makita kong nasa part na ng show kung saan nagpapadala ng messages sa unang gabi. At gaya ng hinala ko, ang nagpadala ng mensahe sa akin ay si Xiuxi. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Hindi ikaw ang tipo ng taong ganoon. Sa private interview pagkatapos, sinabi niya. Matagal ko nang kilala si Van Zie, mabait at tapat siya. Parang maliit na araw. Lagi siyang naging pinakamatalik kong kaibigan. Ang mga salitang iyon ay nagpabaliw sa mga manonood. Namulaklak ang telepono ko ng mga liryo. Totoo bang close sila? Akala ko may chismis na hindi sila magkasundo. Ang ganda ng pagkakaibigan nila. Hindi ito friendship, ito ay pag-ibig. Paminsan-minsan ay may ilang komento pa ring bumabanggit sa skandal ko. Pero agad itong nilalamon ng dagat ng mga positibong komento. Natahimik ako sa pag-iisip. Kung mapapanood ba ito ng male lead, baka gusto na niyang tanggalin ako sa show. Biglang tumunog ang telepono ko, may mensahe. Pwede bang bumaba sandali para mag-usap? Sender, hintayin kita sa kabila ng tulay. Gabi ng tag-init, malamig ang simoy. Dumating si Xiuxi suot ang dilaw na bestidang may bulaklak, ang buhok niya ay malayang nakalugay sa balikat. Sa harap niya, sobrang simple lang ng itsura ko, pajama na may kartoon at buhok na nakatali ng padalos-dalos. Pero ayos lang, tandaan, ako'y background lang para sa prinsesa ng palabas. Hindi iyon inalintana ni Xiuxi. Pagkakita pa lang, umiti siya ng banayad at sinabi. Nalaman ko lang sa show na marunong ka palang manghula gamit ang baraha. Parang matagal na kaming magkaibigan sa tono niya. Pwede mo ba akong hulaan ng 1 beses? Prinsesa na mismo ang humiling, paano ako tatanggi? Pero malas, wala akong dalang tarot cards. Pwede ko bang tingnan ang horoscope mo sa bituin? Dali-dali kong naisip. Marunong ka rin nun, nagulat si Xiuxi. Kinuha ko ang birthday niya at agad kong binuksan ang chart. Habang tinitingnan ko ang galaw ng mga planeta, hindi ko maiwasang humanga. Sobrang ganda ng kapalaran ni Xiuxi. Pamilya masaya, career maayos, pera sagana, edukasyon mataas, koneksyon malawak, lalo na ang napakaswerteng kapalaran.
Ang mapapangasawa niya ay batang-bata, mayaman, gwapo, malakas at bukas palad. Pagkatapos ng paliwanag ko, umiti lang siya ng marahan, parang hindi masyadong interesado. Salamat sa mga magagandang hula mo. Hinaplos niya ang ulo ko, gabi na, matulog ka na. Good night, Siusie. Siksyoksi, dumating at umalis na parang hangin, iniwan akong tulala sa ilalim ng tahimik na gabi. Pag-akyat ko sa kama, binuksan ko ang telepono at nakita ang isang komento. Natatawa ako, dati raw inaapi ni Dengzi si hintayin kita sa kabila ng tulay sa set, ngayon sa show parang nagpapa-innocent na. Para akong tinamaan ng kidlat. Posible ba tinutulungan ako ni Xyoksi na linisin ang imahe ko? Habang sabay na pinapalabas at pinipirmahan ang show, sumabog ang kasikatan sa buong social media. Hindi gaya ng orihinal na kwento na iisang couple lang ang sikat, ngayon ay halos kasing init din ang naming dalawa ni Xyoksi. Napilitan ng production team na baguhin ang script, dagdag ng maraming eksena ng aming interaksyon. Pero mabilis din napansin ng mga fans ang kakaiba. Bakit parang hindi tugma ang perang kinita ni Xyoksi at Dengzi? Viral agad ang post, biglang naging mga detective ang lahat ng fan. Kulang ng eksaktong 100 yuan si Xyoksi at Dengzi, pero sobra rin ng eksaktong 100 yuan sina An at Judith Danv. Kung tama ang tanda ko, sina An at Judith Danv ay nagrereklamo pang maghugas sila ng plato, pero nung dulo sakto na ang bayad nila. May isang katotohanan lang, Diyos ko, totoo pala ang Umiiyak ako ng isang ilog. Siksyosie ang palihim na naglipat ng 100 yuan kay An para hindi siya maghugas ng plato. Noong una, fangirling lang ito ng mga fan. Pero nang mismong Siksyoksi ang nag-like sa post na iyon, wala nang duda. Confirmed. Siksyosie talaga ang nagpadala ng pera kay An. Ito na ang tunay na love, dalawang panig. Nagdiwang ang fans. Production team, Siksyoksi at ako, lahat nakakuha ng kasikatan, maliban sa male lead na bigong-bigo. Bilang taong alam ang buong script, alam ko na matagal nang nagkakilala si male lead at Siksyoksi noong bata pa sila, pero agad din siyang umalis ng bansa. 20 taon siyang nagbanat ng buto sa abroad, at ngayon bumalik lang para hanapin muli ang ibuan sa puso niya. Pinaghandaan niya ang pagbabalik na ito para sa isang perfect reunion, para sa love story nilang dalawa. Pero hindi niya inaasahan, dumating ako sa gitna. Kung ngayon niya hahabulin si Siksyoksi, unang-unang kukontra ang mga fans naming dalawa. Dahil doon, bawat tingin niya sa akin ay parang nagliliyab sa galit. Kung ang lahat ng ito'y nasa plano pa ng production team, ang mga sumunod ay para na talagang kababalaghan. Una, isang influencer ng tarot na may milyon-milyong followers ang nag-share ng video ko na nanghula sa Eastgate, may caption na, sobrang professional. Sikat ang influencer na ito sa pagiging misteryoso at bihirang magbigay ng opinyon. Pero dahil sa isang simpleng linya niya, umakyat agad ako sa hot search. Sunod-sunod na ring nag-share ang mga kilalang masters ng esoterika. Noong una ko pa pinapanood, alam ko na. Malinaw na nag-aral si Dengzi, hindi siya peke. Astig din siya sa astrology. Ang chart ni Hintayin Kita sa kabila ng tulay ay tunay na pambihira. Isang beses lang sa isang siglo ang ganitong kapalaran ng female lead. Kumpirmado. Ako mismo ang isa sa mga estudyanteng pinahulaan ni Dengzi noong araw na iyon. Sabi niya, ang crush ko ay isang lalaking manloloko. Noong una, hindi ko pa rin siya kayang bitawan, pero nang tanungin ko ang ibang mga babae, tama nga, isa siyang salbaheng lalaki. Salamat sa iyo ate, nailigtas mo ako sa dagat ng pagdurusang dulot ng kalalakihan. Ang pagbabaliktad na ito ay nakapagpasindak sa maraming tao. Pero ang tunay na nagpaigting sa lahat ay isang video na in-upload online. Sa video, puro puti ang makikita, puting chrysanthemum, perang papel para sa patay, prosesyon ng mga nakikiramay, at isang babae na todo bigay sa pagtugtog ng suona. Mas nakagulat pa ang caption. Paulit-ulit kong tiningnan at pamilyar talaga si Dengzi. Nang balikan ko ang video ng burol ng lolo ko, saka ko naalala hindi ba siya ang babaeng inupahan namin para tumugtog ng suona. Noon pa, naisip ko, ang ganda ng batang ito, kahit anong kurso bagay sa kanya, bakit suona pa ang pinili? Iyon ang nangyari noong kakapasok ko lang sa nobela.
Dumaan lang ako, narinig kong nagrereklamo ang may-ari ng bahay dahil hindi makakarating ang musikero, kaya nagboluntaryo akong tumulong, sakto para kumita rin ng kaunti. Sa akin, maliit na bagay lang iyon. Pero para sa mga tagahanga, malaking balita. Nagulat, yehu. Kapag tumugtog na ang soona, sino pa ang lalaban? Ibang klase rin ang skill ni Ivan CET. Nakakasyok, idol ng iba kumakanta at tumutugtog ng violin. Idol natin, nagbabasa ng baraha, nag-observe ng bituin, tumutugtog ng soona. Suzie, ilan pang sikreto ang tinatago mo kay Emperor? Isang gabi lang, bigla akong sumikat sa paraang di inaasahan. Dahil ba sa hilig mo kaya ka natuto ng lahat ng iyan? Mahina at banayad na tanong ni Xiuxi sa akin sa isang sulok na walang kamera. Hindi naman talaga, sagot ko habang nagkibit balikat, orphan ako. Bata pa lang, nagugutom na ako kaya kinailangan kong matutong iba't ibang hanap buhay para mabuhay. At ano ang pinakamabilis pagkakitaan? Kasal, libing at pamahiin. Mula bata pa, ito na ang paraan ko para kumita. Mula sa ilang 10 yuan hanggang daan-daang yuan, unti-unting nakilala rin. Si Zhang Guizi sa nobela ay orphan din, pero ginamit niya ang ganda para makapasok sa showbiz. Sa akin, pareho lang ang dalawang landas. Pero sa showbiz na puno ng magaganda, kung sa itsura lang aasa, madaling lamunin ka. Tinitigan ako ni Xiuxi ng malumanay, parang lawas sa taglagas, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng awa. Xiuxi, huwag kang mag-alala. Sandali siyang natigilan bago nagsalita, ated. Ngunit hindi pa siya natatapos, biglang tumunog ang cellphone ko, si Eli Vadgid ang tumatawag. Hello? Venzie, gumaganda na talaga ang takbo ng karir mo ani ng manager. May nakuha akong script mula kay Idoin at Dizpin para sa iyo. Pagkatapos ng show, direkta ka nang sumali sa crew. Sa alaala ko, si Li Gangili ay isang lalaking nasa 40, tuso at magaling magsalita. Sunod-sunod ang kanyang utos na ikinagulat ko, Idoin. Lezipinin. Sino ba sila? Wala akong alam. Lakas ng boses ng manager kaya pati si Xiuxi na nasa tabi ko, narinig lahat. Bigla siyang nanlumo, kinuha ang cellphone mula sa akin. Si Li Vance ba ito? Malamig ang tinig ni Xiuxi. Ako ito, maghihintay ako sa kabilang tulay. Nako, Jing Xiuji, agad na nag-iba ang tono ng manager, halatang natakot, magandang araw po. Pwede na, malamig siyang umiti. Ilang taon ka na sa industriyang ito? Higit 10 taon, tama? Dapat alam mo na lahat ng galawan. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Si Idoin at si Tizpin, alam mo kung anong klaseng tao sila. Ngayon, pinapapunta mo si Zhang Ziyi para mag-shoot sa kanila. Ano talaga ang pakay mo? Xiuxi inilayo ang telepono kaya hindi ko masyadong narinig kung ano ang pinapaliwanag ng manager, ngunit malinaw kong dinig ang ultimatum. Ikaw ay pansamantalang sinuspinde. Magpapadala ang kumpanya ng mga tao upang imbestigahan ang lahat ng proyektong hinawakan mo para sa mga artista nitong mga nakaraang taon. Kung may madiskubre na problema, kami mismo ang magsusumbong sa pulis. Simula ngayon, lahat ng aktibidad ni Dan Ziyi ay pangangasiwaan ni Manager Dan, na siya ring manager ko. Bahala ka na sa sarili mo. Ang dating show na ito ay karapat-dapat talagang matawag na pinakakakaibang programa sa industriya ng aliw ng Hudis. Nitong mga nakaraang taon, ang CE na lalaki, babae ay unti-unting naglaho, samantalang ang CE na babae ay sumikat ng todo. Kahit sa huling episode, kung saan si Xiuxi at ang male lead, gayon din ako at si Denhi, ay matagumpay na ipinareha, ayaw pa rin ng mga manonood na tanggapin iyon. Para lang makalusot sa censorship, gets ko naman. Normal lang iyan sa bansa natin. Hindi ba napapansin ang dalawang lalaki na parang mga ilaw silang nakasabit? Grabe, nakakasilaw. Habang binabasa ng male lead ang mga komentong iyon, namutla ang mukha niya. Bagamat matagumpay na siyang nakapag-confess kay Xiuxi at opisyal nang naging magkasintahan, hindi iyon nakapigil sa kanya para titigan ako ng may matinding pagkainis. Kung nakakapatay lang ang tingin, matagal na siguro akong naging abo. Ako naman ay kalmadong tumitig sa tasa ng kape sa harap ko, payapa ang loob na parang tubig. Chio tingnan mo ang script na ito. Si Manager Dang, na nakaupo sa tapat ko, ay nag-abot ng makapal na manuskrito. Sa pabalat nakasulat ang pamagat, Dandig ng Viencidence. Ha!
Parang pamilyar ang pamagat na iyon. Bago itong pelikula ni Director Guillen, seryosong sabi ni Danny. Nakumpirma na si Xiuxi ang gaganap bilang Sien Vance. Pero maaari mong subukan ang papel ni Zidzi. Binuklat ko ang script at dahan-dahang lumitaw ang kwento. Tungkol ito sa isang mabait na dalaga na pinaslang at ang matalik niyang kaibigan ay pumasok sa mundo ng sindikato upang ipaghiganti siya. Ang matalik na kaibigan ay si Xiuxi, samantalang ang mabait na dalaga ay si Zidzi. Kaunti man ang eksena ni Zidzi, ngunit tuwing lilitaw siya, laging kasunod ay ang mga pinakamasiging tagpo. Sa orihinal, ninakaw ng karibal ni Xiuxi ang papel na ito at nagbayad pa upang magpalabas ng mga artikulong ikinukumpara ang ganda nila, dahilan upang mag-away ang mga tagahanga at pati na rin silang dalawa. Ngunit kung ako ang kukuha ng papel na ito, hindi lang ako magkakaroon ng pagkakataon sa isang malaking pelikula, kundi mas lalakas pa ang sihiko kay Xiuxi. Isang bato, dalawang ibon. Siguradong iyon din ang iniisip ni Manager Dan, kaya naghihintay siya ng sagot ko. Tumango ako, tatanggapin ko. Chio F.E., huwag mong puwersahin ang sarili mo, anik Xiuxi ng araw ng audition, habang inaalo ako. Napakahigpit ni Director Guillen, kahit mga veteranong aktor, hindi siya agad napapaligaya. Kaya kahit hindi ka mapili, marami pang ibang oportunidad si DS para sa iyo, huwag kang mag-alala. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin mapigilan ng puso ko ang malakas na kabog. Mabilis na tinahak ng van ang lungsod, lumabas patungong suburb at huminto sa harap ng ako. Isang panda breeding center. Ano ba itong pinasukan ko? Nandito tayo para mag-audition, hindi ba? Nakita ni Manager Dangyu ang pagkabigla ko, kaya dali-dali siyang nagbigay linaw. Sinabi ni Director Guillen na ang karakter na si Zidzi ay lubhang mabuti at mapagmahal sa mga hayop. Ang dahilan kung bakit siya pinaslang ay dahil natuklasan niya ang sindikato ng panghuli ng mga bihirang hayop at paggamit ng mga ito para magpuslit ng kontrabando. Kaya ang pinakamahalagang pamantayan ay kung tunay na nakakakonekta ang aktor sa mga hayop. Ang pag-arte ay maaari namang sanain pagkatapos. Wala na akong masabi, koneksyon sa mga hayop. Pagpasok ko sa silid pulong, naroon na ang 4 na aktres na naghihintay. Dahil alam ko ang takbo ng kwento, agad kong napansin ang isang aktres na may malinis na imahe, Lee Vednes, ang siyang nakakuha ng papel ni Zidzi sa orihinal. Ako ang dumating na pinakahuli. Nang ayos na ang lahat, pumasok si Director Guillen, nasa higit 50 taong gulang at may seryosong mukha. Ipinaliwanag niya muli ang katauhan at paglalakbay ng karakter na si Zidzi, saka inanunsyo na pansamantala kaming magiging tagapag-alaga ng mga panda. Mula sa malayo niya kaming pagmamasdan para alamin kung sino ang may pinakamatinding koneksyon sa mga hayop. Lahat kaming 5 ay natulala. Pagkatapos magpalit ng damit, pumasok kami sa silid ng mga panda. 3 aktres ang agad na taranta ng lapitan ng mga malilikot na panda, samantalang si Lee Vedden ay nanatiling kalmado. Mahinahon niyang kinuha ang isang batang panda at kinalong ito. Maganda na sana ang impresyon niya, kung hindi lang dahil sa akin. Sanay kong kinuha ang walis at sinimulang linisin ang silid. Habang kumikilos ako, tuwang-tuwang nakikisali ang mga panda, ngunit lahat ay naiwasan ko gamit ang maingat na galaw. Maging ang veteranong tagapag-alaga ay namangha. Unang beses mo bang maging volunteer para sa mga panda? Mahinahon kong itinanggi. Hindi naman po. Noon pa man, dahil sa hilig ko, sumasali na ako sa maraming aktibidad para sa proteksyon ng mga hayop. Mga 3 o 4 na beses na rin akong nakapag-alaga ng panda. Ito ang hilig ko noong kolehiyo. Nang medyo nagkapera, sumasali ako sa mga gawaing voluntaryo para sa mga hayop, mula sa mailap na hayop hanggang sa mga asong gala. Dahil dito, nakabuo ako ng sariling paraan ng pangangalaga. Bihira na ang kabataang tulad mo na may malasakit at pagmamahal sa mga hayop. Sunod-sunod ang papuri ng tagapag-alaga. Umiti ako, napaka-cute naman kasi ng mga hayop. Sa huli, ako ang nakakuha ng papel ni Zidzi, at sabay kami ni Xiuxi na pumasok sa cast. Sa seremonya ng pagbubukas ng pelikula, magkahawak kamay kaming umiti ni Xiuxi na parang mga bulaklak na sumisibol. Samantala, ang male lead ay bahagyang iniangat ang kamay niya na parang ilalagay sa balikat ni Xiuxi, ngunit nauwi lang iyon sa kabiglang ibinaba. Nahuli ng kamera ang tagpong iyon at agad na kumalat sa internet. Lahat-lahat ang mga komento ng netizens.
Parang ilaw si G.A. Van sa tabi ng dalawang iyan. Opisyal na silang magkasintahan. Yari ka na, kuya. May nakaka-relate ba? First time kong istan ang sihi na ito at hindi ako nasaktan kahit nag-public sila. Habang binabasa iyon ng mail lead, magkatabi kaming nakaupo sa gilid ng set. Nag-iba-iba ang ekspresyon niya bago tuluyang ngumiti. Vince Zie, kailangan kong humingi ng paumanhin sa iyo, Anya. Sinuri ko ang tungkol sa iyo. Habang nasa abroad ako, lagi kong sinusubaybayan ang balita kay Vince, at dahil doon inisip kong ikaw ay sabihin na nating parang green tea. Ginagamit ang kabaitan at katapatan ni Vince para sa sariling interes. Pero ngayon nagbago na ang pananaw ko. Salamat dahil lagi kang nasa tabi ni Vince. Sobrang tapat ng tono niya. Hindi ko napigilang mapatingin kay Xiuxi. Eksaktong break noon kaya nakikipag-usap siya sa isang aktor. Para bang naramdaman ang tingin ko, lumingon siya. Nagtagpo ang aming mga mata sa gitna ng hangin. Nang makita ko, umiti si Xiuxi, isang ngiting banayad na parang nagpakalma sa init ng tag-init, at hindi ko mapigilang mapabilis ang tibok ng puso ko. Kaunti lang ang mga eksena ko kaya't sa loob ng wala pang isang buwan ay natapos na ang lahat. Si Ate Dengue agad akong pinilit na tanggapin ang bagong schedule upang makapasok muli sa ibang crew. Samantala, si Xiuxi ay kailangan pang magpatuloy ng halos kalahating taon ng pagkuha. Matindi ang hirap sa set, madalas habang kausap ko siya sa telepono para sabay mag-practice ng script sa 10 oras ng gabi, bigla na lang siyang nakakatulog dahil sa sobrang pagod. Ngunit hindi ako nag-aalala para sa kanya. Ayon sa orihinal na kwento, dahil sa pelikulang ito ay nakuha niya ang gantimpalang Best Actress. May pananalig si Xiuxi, matatag ang puso at walang sawang nagsusumikap para sa pangarap na iyon. Upang hindi ako maiwan ng masyadong malayo, nagsimula rin akong baguhin ang sarili ko. Iniwan ang dating katamaran at naging maseryosong magsikap para sa aking karera sa pag-arte. Isang iglap, lumipas ang isang taon. Dumating na rin ang araw ng premiere ng T. Dendering Vincidence. Maraming mga bituin ang nagtipon para sa pelikula. Bilang isang baguhan na si Lansay, kusa akong umatras sa isang sulok, ngunit agad akong tinawag ni Xiuxi. Chiuze! Itinaas niya ang kamay papunta sa akin. Bakit ka nandyan? Halika rito sa tabi ko. Hinila niya ako palapit sa gitna ng entablado. Nakita ng Easy ang pagiging malapit naming dalawa, kaya't agad itong nagbiro. Parang sa pelikula at sa totoong buhay, sobrang lapit ninyong dalawa. Eksakto. Mabilis na tugon ni Xiuxi. Sa pelikula, kapag may nanghamak kay Lansay, handa akong maghiganti para sa kanya. Sa totoong buhay naman, kung may mang-api kay Xiuxi, hindi ko rin palalampasin. Habang mas pinakikinggan ko, mas lalo akong nagtataka para bang may gusto siyang ipahiwati. Pagkatapos ng seremonya, naghanap ako sa internet at natuklasan ang mga chismis, di umano ay nakakuha raw ako ng papel dahil sa koneksyon ko sa producer. Isang rank negatibo 20 na aktres tulad ni Vince biglang nakapasok sa pelikula ni Director Gens. Andun pa si Andy Dave, nakalaban niya. Kung wala siyang koneksyon, kaya ba niyang talunin si Andy? Lumikha ito ng malaking bagyo, ngunit agad namang nalunod ng magagandang papuri para sa Danzigen Vincidence. Lahat ng aktor kabilang si Xiuxi ay nagpamalas ng galing na katulad ng nasa orihinal. Pinuri ng mga kritiko at manonood ang pelikula. Maging ang mga fans ko at ng KDTZQ Binyan ay sobrang tuwang-tuwa. Matapos ang halos isang taon, muling nakita nilang magkasama kami sa iisang frame, kaya't nag-iyak sila sa saya. Yung eksena kung saan si Gi naghahanap ng bangkay ni Xiuxi, pinaiyak ako ng todo gigve. Si hindi na kailangang pag-usapan, pero grabe, ang galing ng acting ni Xiuxi. Siya talaga ang liwanag sa puso ko. Highly recommended. Mas matamis pa ang sihi nila sa totoong buhay kaysa sa pelikula. Nakakatawa. Si Envides nagbayad pa para sa artikulong paghahambing. Si Envides kumpara sa akin. Doon ko lang napagtanto, sa orihinal, si Envy ang nakakuha ng papel ni Lanzi kaya't ikinumpara niya ang sarili kay Xiuxi. Pero ngayon nawala sa kanya ang papel, kaya't hindi siya makagalit kay Xiuxi, at sa halip ay ibinuhos ang galit sa akin. Ang resulta, pera wala na, dignidad wala rin. Ang timing ng pagpapalabas ng pelikula ay sakto.
Wala pang 2 buwan, nominado na ang Idanziging Vietsidin sa Golden Lake Awards. Nakakuha ako ng imbitasyon para dumalo kasama ng buong crew bilang kandidato para sa kategoryang i-Best Supporting Lanzai. Maaga akong nakapasok sa bulwagan kaya't nakaupo lang akong tulala. Landizie. Matagal tayong hindi nagkita. Pag-angat ko ng ulo, si Endde. Naupo siya sa tabi ko, nagpapanggap na malapit at masigla. Alam mo ba, ako? Langigan. Biglang lumitaw si Xiuxi sa likuran niya, pinutol ang sasabihin niya. Nakangiti siya, pero malamig at nakakatakot ang titig. Pwede bang lumayo ka kay Chiozie ng kaunti? Bahagyang nanginig si Envide sa ilalim ng tingin niyang iyon. Ngunit ang pagdating ni Envide ay para lang maging maliit na detalye, hindi nito binago ang takbo ng kwento. Ako, nominado para sa Best Supporting Lanzai, sa huli ay hindi nagwagi. Hinawakan ni Xiuxi ang kamay ko, halatang nag-aalala, pero ako ay ngumiti at umawat sa kanya. Alam kong hindi pa sapat ang kakayahan ko at hindi naman ako nalungkot. Ang pinakamalaking inaasahan ko ngayong gabi ay makapagpalakpak para kay Xiuxi. At hindi nga ako nagkamali, siya ang nagwagi ng Best Actress Xiuxi. Sa ilalim ng mga makinang na ilaw, mga bulaklak at dagundong ng palakpakan, umakyat siya sa entablado. Gusto kong pasalamatan si Director Gin at ang buong crew ng Tadziging Vietsidens. Salamat sa aking mga magulang, sa manager ko, sa lahat ng mga fan at sa lahat ng nagmamahal sa akin. At higit sa lahat, salamat sa aking minamahal. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Pagkarinig ng mga salitang iyon, may sumigaw ng pangalan ko mula sa audience, dahilan ng masayang halakhakan sa buong bulwagan. Agad na tumayo si Giatnan at kumaway. Ako iyon. Ako ang boyfriend mo. Muling umalingaw ang tawanan sa buong lugar. Napatawa rin ako, pero bahagyang uminit ang gilid ng aking mga mata. Halos mapaluha ako, dahil may isang mainit na damdamin na unti-unting bumalot sa buong pagkatao ko. Ako na si Lanzai, ang Green Tia, sa dating show, ngayon ay naging pinakamatalik na kaibigan ni Xiuxi sa tunay na buhay. Muling tumama ang liwanag ng entablado sa mukha ni Dritzi. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang dating extra na walang nakakapansin, kundi isang artista na inaabangan ng mga manonood, pinagtitiwalaan ng mga direktor, at iginagalang ng mga kasamahan. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, hindi lamang niya nasakop ang sining kundi natagpuan din ang tunay na sarili. Bawat papel, bawat eksena, para sa kanya ay isa na namang pagkakataon upang mabuhay ng isa pang buhay. Naging inosenteng dalaga siya, naging inang nawalan ng anak, naging mandirigmang nakikipaglaban sa gitna ng digmaan. Bawat patak ng luha, bawat halakhak, lahat ng iyon ay paalala. Ito ang mga pangarap na iniwan ni Sanlu, Hong noon sa kanyang libingan. At ngayon muling nabuhay sa bagong anyo, at si Dritzi ang patunay na kahit kamatayan ay walang kapangyarihang pumigil sa naglalagablab na pangarap. Naalala niya ang unang mga araw sa industriya ng pelikula. Walang pumapansin, walang nagtitiwala at madalas pa siyang minamaliit at inaalisan ng papel. Ngunit dahil sa kanyang pagpupursige, tibay ng loob at higit sa lahat, dahil kay Xiaoxi, ang kaibigang laging nasa tabi niya, unti-unti siyang umangat. Hindi lamang kaibigan si Xiaoxi, kundi tila kapatid, guro at kanlungan ng kanyang tiwala. Sa mga gabing halos bumigay siya sa pagod, ang tawa ni Xiaoxi ang dahilan para siya'y magpatuloy. Mataas na ang kanyang kinikita, tangan niya ang mga prestihiyosong parangal, at dumarami ang kanyang kasikatan, mga bagay na hindi man lang niya pinangarap noong siya ay si Sanzuhong. Ngunit ngayon, hawak-hawak niya ito sa kanyang mga palad. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay hindi pera, hindi rin ang kinang ng kasikatan, kundi ang pakiramdam na nabuhay siya ng buo, na kinikilala at minamahal siya ng mga tao dahil sa kung sino talaga siya. Isang hapon na payapa, magkasama silang nakaupo ni Xiaoxi sa isang maliit na kapihan sa tabi ng kalsada. Masaya nilang binabalikan ang mga araw na lumipas, ang pawis sa set, ang mga sandaling muntik na siyang sumuko. At sa ngiti ng kaibigan, napagtanto niya, sa buhay, totoo man o bunga ng muling pagkakataon, ang pinakamaganda ay ang may kasama kang maibabahagi ang lahat, ang may pangarap kang sinusundan, at ang may paniniwalang pinanghahawakan. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, taos-pusong nagpasalamat si Dritzi sa kapalaran, kahit ito'y malupit at kinuha ang kanyang nakaraang buhay,
binigyan naman siya ng pagkakataon upang mabuhay muli sa isang mas makulay na daan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata, hinayaang halikan ng dapit-hapon ang kanyang mukha at ngumiti. Sa wakas, ang kanyang buhay ay tunay na naging makulay.